Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid sa JCLG, Jesus Christ the Living God World Outreach Ministries, at sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga churches, no? Kung ang inyong church ay si Jesus ang Panginoon and you believe that Jesus Christ is Lord, He is God and He is our only Savior, well, magkakapatid po tayo sa Panginoon. Kaisa tayo sa Espiritu. Okay. So, purihin ang Panginoon at magsisimula na po tayo ng ating Bible study. No? So, praise God. Salamat po. Let's pray. Lord, Heavenly Father, maraming po salamat for your healing power. Heal those who are sick right now in the name of the Lord Jesus Christ. And we ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang malalim na bagay ng salita at turuan mo kami ayon sa iyong biyaya. Managana po kami, Panginoon, sa buhay espiritual, sa buhay pisikal, at sa lahat-lahat sa aming buhay. Ikaw po ang Diyos na siyang nagbigay sa aming buhay. Ikaw rin po ang Diyos na siyang magbibigay ng patuloy na kagalingan at mahabang buhay sa bawat isa sa amin. At kung meron man may sakit karamdaman sa aming kalagitnaan, you will heal them and you already healed them. In the name of the Lord Jesus Christ, so be it, Lord. Amen and amen and amen. Ating pahintuin na muna pansamantala itong maganda at walang kamatayang awit ni Pastor Luis Baldomaro. Alright, ating pong buksa ating Biblia sa Luke chapter 16. Ito po ang topic natin ay continuation nung last week, nung Friday, nung tinalakay natin na where are the dead? No? Nasaan yung mga taong namatay? No? Nasaan na sila ngayon? Kapag hindi nyo nabasa ang Bible, ay iba-iba yung maisip natin, no? So, ang title po ng ating topic, this is part 2, nung tinalakay natin ng Friday, na where are the dead? No? Kung nasaan na ang mga taong namatay. So, pangalawa, tinalakay natin yung, hindi tayo natapos doon, yung tungkol sa mga ghosts, no? Na may mga nagsasabi na yung mga kaugnay natin ng mga Pilipino na pamana sa atin, sabi pag wala pang 40 days, yung kaluluwa ay paggala-gala pa. Ano? After 40 days ay wala na raw. Ano? Pupunta na sa spirit world. Hindi po totoo yun. The moment na ikaw ay mamatay, immediately your spirit, both the spirit and soul, will go to God kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos, na born again, or born from above. No? Pero kung hindi, at si Jesus ay nireject ng isang tao, wala siyang tagapagligtas. So, ayun ang kahalagahan when we accepted Jesus to be our Lord, our God, and our Savior. Meron na tayong kaligtasan, no? And God is protecting us. He's protecting our salvation. As long that you are obeying Him, as long na you love Him, God will protect your salvation, no? Habang ikaw ay lumalakad sa kanyang kalooban, no? Meron kasi nagtuturo kahit daw magpawabdi-wabdi ang buhay mo, once ikaw ay na-born again, naging anak ng Diyos, hindi na raw maaalis yung kaligtasan kahit tayo kayo magkasala o gumawa ng kasalanan o kahit na anong gawin mo, magpariwara ka sa mundo. No? Once saved, always saved. Wala po niya sa Bible. Ano? Wala niya sa Bible. Sa Bible, may warning si Paul, Galatians chapter 5, verse 19 and 20 na iwasan ang mga works of the flesh, yung paggawa ng kasalanan. At sabi, yung gumagawa ng mga ganitong mga kasalanan, specific binanggit doon sa Galatians chapter 5, verse 19 and 20,
yung gumagawa daw ng mga works of the flesh o mga gawa ng mga gawa ng kasalanan sa laman ay hindi magmamana o hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Matindi po yun kasi ang sinulatan ni Apostol Pablo, Kristiyano po yun eh. No? Eh yun ay mga tunay na Kristiyano, church sa Galacia. So kung totoo yung once saved, always saved, bakit pawawarningan ni Paul? Ligtas na naman, anyways, ligtas na naman yung mga kapatiran sa Galacia. By hindi pinagwawarningan ni Paul yung mga believers, mga mananampalataya, mga pinanganak na sa kaharian ng Diyos, no? Pero winarningan pa rin ni Paul at matindi yung warning. Sabi ni Paul, second time ko na itong sinasabi sa inyo. Meron na palang first time. Ibig sabihin, pag mga ganung words, importante yung pahalagahan. Okay. So, kaya iniingatan natin ang ating pananampalataya, ang ating spiritual growth. Kailangan lumago tayo, lumago. Let's continue to obey God. Let's continue to follow the footsteps of Jesus. Tayo ay huwag magpabaya sa buhay pananampalataya. Always praying, always studying and obeying the Word of God. Ganyan po tayo. At lumayo tayo sa kasalanan. Yun ang itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Okay. So, as long na tayo ay sumusunod sa Panginoon, we are saved forever. Okay. As long na tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, we are saved forever. Hindi kayang alisin ni Satanas ang ating salvation. Dahil tayo ay nasa kalooban ng Panginoon when we always obey God and we always follow Him. Okay. Now, sabi nga doon sa kaugalian 40 days, Wendell, 40 days, nananatili daw sa lupa. Hindi po totoo yun. Man is composed of 3 elements, or 3 dimensions. Spirit, soul, and body. Okay? Itong katawan na nakikita nyo sa akin, hindi ako ito. This is my body, this is my house. Okay? Nasaan yung tunay na ako? Nasa loob, nakatago sa katawan na ito. Yung tunay na ako, kamukha nitong physical body ko. Ngayon, I am a spirit, I have a soul, and I live in this body. You are a spirit being, mga kapatid, and you have your own souls. And you live in that physical, earthly, mortal bodies. One of these days, una-una lang, iiwan natin ang physical na katawan at tayo ay pupunta na sa Panginoon. Kaya ang definition po talaga ng death does not mean extinction or to cease to exist. Hindi po yan definition ng death sa Bible. Sa Bible, tinuturo that death is separation from God. May tinatawag na spiritual death, and that is separation from God. Kapag ang isang tao hindi pa pinapanganak sa kaharian ng Diyos, hindi pa nabuborn again, he is spiritually dead. Okay? Spiritually patay. Bakit? Kasi separated siya from the source of life, na walang iba kundi ang Diyos. Pero kapag siya ay na-born again, ipinanganak sa kaharian ng Diyos dahil narinig niya ang gospel of salvation and he accepted Jesus to be his Lord, God, and his Savior, he will be saved. At siya ay magiging anak ng Diyos. Ang kanyang pagkatao ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos. So, hindi na siya separated from God, kundi siya ay connected na sa Diyos. And anytime, any place, anywhere, pwede na niyang kausapin ng Diyos at napapakinggan siya ng Diyos at napapakinggan din niya ang Diyos. Connected na kasi. Ang linya ng telepono, pag putol, kahit tawagan mo, putol naman ang linya mo, hindi kayo magkakarinigan. Kasi putol yung linya . Kung nakaline ka, postpaid, hindi mo nabayaran, naputol,
tawag ka ng tawag, hindi naman, wala namang communication kasi putol ang linya. Ganyan din, kapag isang tao hindi pa napapanganak sa kahirang Diyos, putol ang linya niya sa Panginoon, and God won't hear him sa prayer, and God, wala pa siyang relationship with God. Kaya sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. And to be born again is to surrender our lives to Jesus, and let's believe and accept Him. We must believe Him and accept Him to be our Lord, our God, and our Savior. And then that person will be born again. Okay. Now, so pag ang ating pong spirit is, your spirit is the real you. Ang soul mo, that is your life. Sa Greek ay suke. That means natural human life, suke. Natural life. Meron pangako ang Diyos sa atin na ibibigay after this life. And that is not suke. That is not natural life. Kundi yung sinasabi niya ng Panginoon, sinasabi ng Bible na sino man sumapalta kay Jesus ay merong buhay na walang hanggan. That eternal life, yung life doon ay Zoe, na ang ibig sabihin ay God kind of life or God's life or God's absolute life. Yun ang ibinibigay sa atin ng mga anak ng Diyos. At present, we already have that life. Kaya hindi nga tayo pupunta na sa impyerno kasi we have the life of God in us. dwelling in us. Then, pag kinuha na tayo ng Panginoon, both our spirit and soul, the real you, together with your soul, will go to God. Uuwi na sa Panginoon. Soul is our life. Soul is composed of mind, will, and emotion. Nandyan ang kalooban, nandyan ang pag-iisip, nandyan ang konsensya, marunong tayong mga tuwiran, umibig, may emotion tayo, marunong tayong pumili, marunong tayong mag-isip, marunong tayong mga tuwiran, marunong tayong magalit, may emotion tayo, matuwa. We have mind, will, and emotion because we have soul. Yun po ang soul. We are not soul. We have soul. Mali yan. We are souls and we have spirit. Yung iba baliktad. Okay. Sabi sa Bible, when God created man, He created man in His image after His likeness. Sa Hebrews, meron talata na sinabi, sabi ng Diyos, ano sabi sa John chapter 4, verse 23 and 24? God is a spirit. And those who worship Him must worship Him in the spirit and in truth. Ang sabi, God is a spirit. Espiritu raw ang Diyos. Hindi sinabing God is a soul. Because God is not a soul. But God has soul. Saan yun? Nasa Bible, sa aklat ng Hebrew, hindi natin bubuksan to save time. Ang sabi ng Diyos, kung ang aking lingkod, ibig sabihin, ang kanyang anak, ay mag-backslide, tumalikod sa kanya, bumalik sa salibutan. Ang sabi ng Panginoon, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod. See? Ang aking kaluluwa, my soul, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod. Hindi niya sinabing ang aking espiritu hindi malulugod. Hindi. Because God is a spirit. At sabi niya, ang aking kaluluwa hindi malulugod. Meaning, God has His own soul. Kaya tayo, we are spirit beings with flesh and blood body. Ang pinagkaiba natin sa mga angels, ang mga angels walang physical body na kagaya ng sa atin. They have their own body, kung tawagin yan, spirit body. Ang mga demons, wala rin katawan. They are disembodied spirit. Nawalan sila ng katawan nung sila ay nilipol ng Diyos during Noah's flood. Doon sila nalipol. At nawalan sila ng katawan. So yung mga nilalang na yon, na nawalan ng katawan, they are now called demon spirits because they are
disembodied spirit at naghahanap sila ng katawan, malilipatan. Kaya meron demonic possession. So, ganun sila. Tayo may physical body. After this life, meron pa tayong second life. Ang second life po natin, sa second life natin, bibihisan tayo ng Diyos ng bagong katawan. Yung katawan na ipinattern sa katawan ni Jesus nung si Jesus ay nabuhay na maguli. At sinabi niya sa Bible, sinabi ni Paul na yun yung glorified body. Tawagin ay glorified body, niluwalhating katawan. Kita niyo naman si Jesus biglang nakakapasok sa kwarto ng mga alagad kahit nakasara ang pinto. Bigla siya dumarating, bigla rin siya nawawala. Kasi meron na siyang glorified body. Pero nung siya ay merong physical body, limited siya sa mundong ito. Meron siyang katawang lupa ng tao. Nagbihis siya ng katawang tao, katawang lupa. He became a man with a human body, flesh and blood body. At nung very limited siya, nung meron siyang katawang tao. Okay? At nung siya ay namatay nga, nabuhay na maguli, napalitan na, meron na siyang glorified body. At yung katawan niya yun, yun po ang ipamamana sa atin. Sa buong eternity, we will have our own glorified body designed to live forever. Hindi na mamamatay, hindi magkakasakit, hindi na tatanda. We will stay young forever, forever young. Okay? So, napakaganda po at mapalad yung mga tao na ngayong habang buhay ay nanampalataya sa Panginoong Jesus. Bakit? Kasi kapag isang tao ay namatay, wala na pong pag-asa. Lahat, alam niyo po ba na maraming mga tao nagte-testify, people who went to hell. Pare-pareho sila ng testimonies from different parts of the world, naka-experience ng kamatayan, naka-experience ng near-death experience, naka-experience ng visions, dinala sila ng Diyos in the spirit sa hell para ipakita ang hell at dinala rin sa heaven para ipakita ang heaven to testify to the whole world that there are real place called heaven and hell na siyang pupuntahan natin sa future after this life. Marami ang nagsasabi, marami nagyayabang, ako'y atheist, there is no God, kalokohan po yan. Lahat ng tao, mayroong hungkag sa kanyang pagkataong loob na naghahanap ng matatawagan Diyos. Sapagkat incomplete siya, hindi siya kumpleto, naghahanap at naghahanap siya, hindi siya tumitigil sa paghanap sa Diyos. At sa pag wala nagturo ng tunay na Diyos, masasamba niya yung kanyang sarili. Kaya yung mga atheist, sinasamba sarili, ako ang Diyos. Walang Diyos. Bakit? Ibig sabihin, I am the God, I am my own God. Yabang lang yun. Maraming atheist nung naghihingalo na humahanap sa Diyos. Humahanap, umiiyak, naghahanap sa Diyos. Maraming ganyan. So, yabang lang yun. Meron naman, merong kanya-kanya religions, Listen, you can have all the religions of the world and there are thousands of religions in this world. You can have all those thousands of religions of the world. But without Jesus Christ, still you will go to hell. Yes, because religion cannot bring us to heaven. Religion cannot save us. Without Jesus Christ, the only Savior of the world, you will go to hell. Buddha cannot save you. Muhammad cannot save you. Confucius cannot save you. The founders of those religions cannot save you. Only Jesus Christ is the only Savior of the world. Wala na. Bakit siya Savior? Back to the basic. Salvation 101. Bakit siya ang Savior? Kasi siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Walang ibang pwedeng magbayad sa ating mga kasalanan, only the Lord Jesus Christ. Bakit? Sapagkat na qualification ng tagapagligtas, number one, he must be a man. Bakit man? Bakit tao? Kasi tao ang nagkasala. Number two, that man must be sinless. Isang taong hindi kailanman nagkasala. Mula pa sa tiyan ng kanyang nanay hanggang sa iluwal, wala siyang kasalanan.
Sinong taong ganun? Sinasabi sa Bible sabi ni David nasa, I think sa Psalms, nasa tiyan pa lang siya ng kanyang ina, makasalanan na siya. So, because all of us inherited the sinful nature of our first parents, Adam and Eve. Namana natin yung kalikasan ng pagbagsak nila, yung kalikasan ng kasalanan, sinful nature. Yes. At tayo mga tao, pupunta tayo sa impyerno hindi dahil sa mga kasalanang nagawa natin. Pupunta tayo sa impyerno because we inherited that sinful nature of Adam and Eve. And that nature is that satanic nature na ipinamana sa kanila, ipinunla sa kanila ni Satanas nung sumama sila kay Satanas. So both Adam and Eve had that satanic nature. Kung tawagin ay fallen nature or sinful nature. At naipasa naman sa lahat ng generation. Kaya ano sabi sa Bible? For all have sinned and come short of the glory of God. No one is perfect. No one is righteous. Wala kahit isang matuwid. Wala, lahat nagkasala. Lahat bumagsak. Bakit? Because we have that sinful nature. Tawagin niya ng araw sa Katolik ay original sin. Meron doctrine na doon kumakalat ngayon lumalawak. Wala daw sinful nature ang tao. Meron daw tayo fallen nature. Pero sinful nature that we inherited from Adam, wala daw. May isang sa Bible yun. Sinabi na nga sa Romans chapter 5, na sa pamagitan ng isang tao, lahat nagkasala Contaminated tayo ng kasalanan ni Adam, yung sinful nature na napasa sa lahat ng generation. Tapos sasabihin mo, wala tayong sinful nature, hindi tayo makasalanan. Makasalanan tayo. Kaya nga, isa lang ang solusyon na ginawa ng Panginoon. You must be born from above, born into the kingdom of God. Yun lang ang solusyon na ipapanganak ka supernatural na kapangatakan sa kaharian ng Diyos. And that will happen only through the Lord Jesus Christ. Okay? So ano ang Salvation 101? To be saved, you must believe the Lord Jesus Christ and accept Him to be your Lord, your God, and your Savior. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon. Siya na magiging Panginoon mo, hindi na ikaw. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos. Importante yun, kasi merong mga religion, hindi naniniwan Diyos Kristo, there is no salvation. Kung ang doctrine ay Jesus Christ is not God, walang salvation. Pangatlo, receive Jesus as your only Savior. Okay? And then, you will be born from above. Pag nag-iisa ka, kaibigan, kung napapanood mo ito, hindi ka tiyak, ikay ligtas, believe and receive Jesus into your heart. Pray that prayer. Kausapin mo lang siya. Kausapin mo lang siya. So, ngayon, ang ating spirit and soul will go to God, to heaven, after this life. Kung abuti ako kamatayan, yung the real me, the real man inside this body, kasama ang kaluluwa mo, pupunta ako sa Diyos. Kasi si Jesus ang aking tagapagligtas at Panginoon at Diyos. Pero kung ang isang tao ay hindi pinangasahan ng Diyos, ang kanyang spirit and soul, yung tunay na siya, iiwan niya ang katawan na ito, yung katawan lang naman inililibing sa lupa At yung tunay na siya, his spirit and soul, will go to hell. Kasi wala siyang Savior. Nireject niya, tinanggihan niya ang tagapagligtas, tinanggihan niya ang Panginoon. Nabuhay siya, nag-enjoy siya sa pamumuhay sa kasalanan. Therefore, mamanahin niya ang walang hanggang kaparusahan. Yan ang daya ni Satanas, deceiving all people. Sige, go ahead, magkasala kayo, masarap ang kasalanan. Huwag ka lang pahuhuli, masarap ang kasalanan. That is the truth. Yan ay tinig ni Satanas. At yan ang prinsipyo ng mga tagasalibutan na walang Diyos or hindi Panginoon si Jesus.
enjoy the world habang tayo ay bata pa at mamuhay tayo sa kasalanan, sabi nila. Anyways, pag tumanda tayo, wala na yan. No? So, nandyan yung pakikiapid, pangangalunya, paglalasing, pagna-drugs, at iba-ibang kalayawan, at iba-ibang kalaswaan, at iba-ibang uri ng kasalanan ginagawa. Let's enjoy life. Life of sin. Yan ang, nila, sinisigaw ng kanilang laman. No? Hindi nila alam, pag inabot sila ng kamatayan, at hindi sila nakapagsisit, hinabot sila kamatayan, hindi nila nakilala si Jesus, they will be doomed forever sa hell. At pag dumating ang judgment day sa pinakakatapos-tapusan ng istorya ng lahi ng tao, yung mga nasa impyerno, hell, na ngayon ay nandoon, at present ang impyerno po ay punong-puno na ng mga kaluluwa, ng espiritu ng mga tao. Yung mga kaluluwa nasa hell, sa judgment day, haharap sa Panginoon. Then, pagharap sa Panginoon, ewan ko kung anong gagawin pa kung ipakikita yung mga kasalanan na gawa nila para walang masabi sila na God is not a just God. Then, itatapon sa lake of fire. At present, ang lake of fire is a vacant place. Hindi natin alam kung nasaan yun. Ang lake of fire is isang totoo na lugar that all those souls without God will spend their eternity doon sa lake of fire forever. Listen, hindi yan joke. Not for one year, not for 100 years, not for 1,000 years, not for 1,000,000 years, not for 1,000,000,000 years, not for 1,000,000,000,000 years, kundi forever sa buong eternity. Kalilimutan na sila ng Diyos, at habang ang Diyos ay Diyos, lahat na nasa lake of fire, mga espiritu, makaluluwang buhay, nafe-feel ang init, ang hirap, ang parusa ng apoy doon sa lake of fire. They will spend their eternity, day and night, sa lake of fire. Po, nasubukan nyo na kumukulong langis sa frying pan? Subukan nyo. Pag dinaw-daw nyo gano'n, kumukulo. Isaw-saw nyo gano'n, hindi kayo tatagal ng ng 2 seconds Mas mainit pa sa lake of fire. See? Kaya kapag ang isang tao inabot ng kamatayan without God, without a Savior, without Lord Jesus Christ, he will spend his eternity sa lake of fire. From hell, kukunin siya ng Diyos, itatapos sa lake of fire pagdating judgment day. Anong difference ng hell at saka lake of fire? Ang hell, puno na ngayon ng mga tao. Ang lake of fire, vacant place. Sa judgment day pa, mapupuno yun. Lahat na nasa lake of fire, together with Satan and his fallen angels and his demons, will be thrown into the lake of fire sa judgment day. Okay? Hell is like a city jail. City jail, temporary lugar. Pag naibaba na yung desisyon sa court, dalhin niya sa Muntinlupa. Ay ang kanyang sentensya ay lifetime. So, ililipat na sa lugar na permanente para sa kanya. Ganun din yung hell and lake of fire. Now, basahin po natin, nasaan na ngayon yung mga namatay. No? Sabi ng Jehovah's Witnesses, sino pa ba? Sabi ng mga Seventh-day Adventists, naniniwala sila na mayroong tinatawag na soul sleep. Yung tinatawag na soul sleep, hanggat magigising lang daw yun pagdating ng judgment day. Hindi po totoo yan. Walang ganyan doctrine, walang ganyan tinuturo ang Biblia. At ang Bible ay malinaw na walang soul sleep. Ibig sabihin soul sleep, pag namatay ka ngayon, blanco, wala kang malalaman, wala kang maiisip, wala kang alam, basta parang hindi ka nag-exist, blanco. Natutulog yung kaluluwa mo raw, soul sleep.
Walang ganyan sa Bible. And that is a demonic doctrine. Pasensya na kayo, ha? Kung may nakikinig na uh, ganyan ang doktrina, hindi ko alam kung sino-sino pa may ganyan doktrina. Merong mga Christian churches ngayon, may nalaman ako, kaibigan ko pa naman yung isa, hindi naniniwalang may impyerno. Because God is love daw, and we are now living under the new covenant, and under the new covenant, this is the covenant of grace. At sa grace of God, wala nang impyerno. Naku po, napakalinaw po ng Biblia na merong hell. There's a place, there's a real place called hell. At hindi yan symbolic, hindi yan figurative, literal na hell. Sinabi ni Jesus, sa impyerno, hindi namamatay ang apoy, hindi namamatay ang mga uod. At according to those people who went to hell and experienced hell, yung mga near-death experience, at yung iba ay spiritual vision, dinala sila Panginoon doon, para-parang testimony nila from different parts of the world, nagtatestify sila, yung iba hindi pa born again, na-born again. No? Usually, yung mga ganyan kasi, ba't gano'n? Yung pinagbigyan niya, ba't yung iba namatay, hindi nakaalis sa impyerno. Ba't yun, inalis na doon sa impyerno, hindi pa naman born again. Usually, nangyayari po yan kapag merong mga mahal sa buhay o kamag-anakan o kaibigan na nagpe-pray para sa kanyang kaluluwa, sa kanyang buhay, na pinagpe-pray na, Lord, save my friend, save my son, save my cousin, save my... Kaya may mga cases na hindi naman born again, pumunta sa hell, pero kinuha pabalik ng Panginoon. Ang dahilan kasi may mga nananalangin sa kanila. No? Ngayon, mayroong mga tao na pumunta na sa hell, hindi tayo makalis. Pag ang isang tao ay inabot ng kamatayan at napapunta siya sa hell, malabo na maligtas. No, maghihintay na lang siya ng judgment day and they will be thrown into the lake of fire. Pero alam nyo, napakamapalad natin, grabe. Sa lahat po na nilalang sa mundo, tayo ang pinakamapalad. We are so blessed by our good God. Bakit? Hindi na po tayo pupunta sa hell, hindi na tayo pupunta sa lake of fire. Basta tandaan nyo lang, continue to dwell in the will of God. Continue to abide in Christ, no? Don't forsake your spiritual responsibility, yung pag-attend sa church, yung pananalangin, yung pagbabasa ng Bible, at pagsunod sa sinasabi ng Diyos. Sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 21, ang sino mang nag-iingat, meaning ang sino mang sumusunod sa aking salita, ay siyang tunay na umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama, at kung magkagayon, iibigin ko rin siya, at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Kita nyo? Kaya, purihin ang Panginoon. Ay, mapalad po tayo. Now, where are the dead? Hindi totoo na hanggat hindi pa nagpo 40 days, nasa mundo pa ang kaluluwa. Wala pong ganyan, ha? Yung espiritu at kaluluwa nasa mundo pa. Walang ganyan. Then, meron din nakagisnan ang mga tao na merong mga spirit or soul na nandito pa sa mundo, natrap sa mundo, kasi yung iba sabi nila, hindi pa daw panahon para mamatay, namatay na, kaya nandito, naglilinis sila sa ibabaw ng mundo at pakalat-kalat sila dyan, at yung iba ay nagmamanifest as ghosts. Wala rin pong ganyan. Walang ganyan. Kung kayo ay naka-experience ng ghost, at totoo po ang ghost, yung mga multo, may mga cases tayong ganyan, may mga experiences din tayong ganyan, pinag-rebuke po natin. No? Doon sa company, dati pinagtatrabahuhan ko, merong ghost, no? At habang pinag-uusapan, pinagkukwentuhan yung ghost at natatakot yung mga
yung mga mga employees at employers doon sa company namin, habang natatakot sila, lalong pinagkukwento, lalong sumisikat yung ghost at lalong nagmamanifest. Meron isang sekretary ng president ng company namin na nagtitimpla ng kape, lumutang yung cup of coffee. Meron naman yung isang executive doon uuwi na, sinara niya yung pinto ng kwarto, nakalimutan niya ilak. Sabi niya, bubuksan ko, inilak niya sa paloob. Abay, may humihila sa kamay niya. Tapos sa gabi, may mga nagtatype doon sa typewriter. No? At that time, hindi ko pa alam na may manifestation ng ghost. Ako'y doon natutulog, nag-overnight ako doon. Doon ko tinatapos sa trabaho, then doon na rin ako naliligo minsan. May bathroom kami doon. At pagka gising ako ng 7 o'clock, then paligo, may kumatok sa akin. During that time, patay lahat ang mga ilaw, mga before 7 o'clock pa yon, mga 6:30 siguro. Ang pasok ng mga empleyado ay 8:45. Pinatay ko ang mga ilaw, tapos nakalaking pito. May kumatok, nagmamadali, Nes, ganun, katok ng katok. Sandali lang, kaboses nung ka-office mate ko, sandali lang, Edgar. Sabi ko, ano ba naman to? Nagmamadali. Banlaw kaagad ako, no? Pagbukas ko ng pinto, walang tao, ang dilim. Nung 9 o'clock na nakita ko, dumating, may pasamba. Edgar, anong oras ka dumating? Ngayon lang. Hindi ka ba kanina dumating, kumakatok? Hindi, kadarating ko lang. Naku, binaya ka ng multo rito. So, iba-iba manifestation, yung guard namin, may narinig nagtatawa na sa ilalim ng table ko, yung dalawang babae sa ibang department, nakita doon sa ibaba, sa isang malaking lugar na madilim na may white lady lumulutang. Nung na-experience namin yun teka muna. Sinabihan ko yung mga kasama ko sa Bible study, kakunti lang kami. Ayaw umatin ng Bible study mga empleyado. Sabi ko, gawa natin ng poster ito. Ghost. Binanggit ko yung pangalan ng company. Ghost dito sa company natin. Everybody is invited. Attend our Bible study at 12 o'clock. Nako, nung yun na nakapaskel, puno yung studio. Puno yung lugar na aming pinagbabible studyhan. Punong-puno. At doon pinaliwanag ko, in-expose ko. Ano yung mga ghost na yan? Hindi yung mga kaluluwa ng mga taong namatay. They are demon spirits na impersonators. Magaling manggaya ng itsura, magaling manggaya ng boses. Mga intellectual beings yung mga yan. Mga yan ay mga espiritu na kalaban ng tao, kalaban ng Diyos, kakampi ni Satanas, nagpapanggap na ghost, nagpapanggap na kaluluwa ng taong namatay. They are liars and they are impersonators. Mana sila sa tatay nila, si Satanas. And at that moment, after ng aking explanation, pinag-pray ko, winarfare namin sa prayer, at kinas out namin yung mga demonyo sa aming workplace, doon sa company namin. Pamula nung araw na yon, hanggang sa ako ay nag-retire, hindi na bumalik yung mga demonyo na in-expose ko na sila ay hindi mga ghosts, kundi mga demon spirits. Completely, totally nawala. So, meron ganyan. Yung mga bahay, minsan may mga bahay ang pinagpipray, house deliverance kung tawagin. Kung ang tao napoposes ng demonyo, ang bahay napoposes din ng demonyo. At pinagpiprayan. Okay. Ngayon, ba't sila nandito sa lupa? Ba't sila hindi hatulan ng Diyos? At itapok agad sa lake of fire? Hindi pwede. Kasi sila ay ipinanganak sa mundo. Pinanganak sila sa mundo, kagaya natin, pinanganak din sa mundo. Kaya kung sila ay hahatulan, before the judgment day,
pwede sabihin ni Satanas sa Panginoon na, that's unfair, God. Hindi ka parehas. Ba't mo hinusgahan niya? Dapat isabay mo ang tao dahil parehas lang sila na pinanganak sa mundo. Ano? Kaya hanggang ngayon, hindi hinusgahan ng Diyos, pero sentensyado na yung mga yan. Sentensyado na. At alam nila ang destiny nila. Alam din ni Satanas na time is short para sa kanila. No? And they will be thrown into the lake of fire. Now, yung mga ngayon, ang tanong, Pastor, bakit mo sinabing sila pinanganak dito sa mundo? No? Bakit sila pinanganak sa mundo? Last week, pinag-aralan po natin yan na saan magaling ang mga demon spirits. No? Sila po ay mga nilalang nung unang panahon ni Noah, panahon ni Enoch, no? Na ganito nangyari. Nandiyan po sa Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6, pinalawanin ko last week, na may mga angels na nagrebelde sa Diyos. Hindi po yan yung mga angels na kasama ni Satanas, ni Lucifer, na nagrebelde sa Diyos. Yun yung first rebellion. Meron naganap na second rebellion. At yan, nasa Book of Enoch. According to the Book of Enoch, ang Book of Enoch, hindi tinanggal yan ng Catholic Church sa Bible. No? Ewan ko kung bakit. Meron mga, hindi masamang basahan Book of Enoch kasi yan ay commentary ni Enoch, commentary ng mga taong nabuhay noong unang panahon na magandang source ng history. Malalaman natin kung ano nangyari noong unang panahon. Meron din kakambal yung aklat na Book of Enoch, the Book of the Giants. Yan, pareho yan nahukay doon sa Dead Sea. Nahukay sa Dead Sea, doon sa Qumran, nahukay sa Dead Sea. Nung merong dalawa shepherd boy na nagpapastor, naglalakad, bumato yung isang shepherd boy doon sa may kuweba, may tinamaan. Klang, may nabasag. At nung tinignan nila, naku, nandun sa banga na nabasag, katakot-takot na manuscripts. Iba ba? At ang nandoon na nasa Bible ay yung complete book of Prophet Isaiah, the book of Isaiah. Nandun din yung iba-iba pang book, yung Book of the Giants, Book of Enoch, at ano nga ba yung ibang book? Book of Jubilee, no? Book of Jasper. Nandun po yung ibang books, no? At may kasama na ibang apocryphal books. At yun, ni-report nila. Kaya nakuha doon, kaya na-expose yung Book of Enoch. Ngayon, according to the Book of Enoch, continuation doon sa sinabi sa Genesis chapter 6, verse 4 and 5, na meron 200 angels na inassign ng Diyos sa mundo, kung tawagin the Watchers, na nabighani sa mga anak na babae ng tao, at nagkaisa sila na gumawa ng kasalanan na pinuntahan nila at kumuha sila ng kanilang mga asawa at inasawa nila, inanakan nila yung mga anak na babae ng tao. At according to Peter, sa kanyang sulat, na iniwan ng mga fallen angels na yun, yung kanilang dating kalikasan, meaning yung kanilang katawan, ay iniwan nila at kinonvert nila into human body, parang kagaya ng katawan ng tao, at pumatol sila sa mga anak na babaeng tao, at sapagkat sila ay may power, all things are possible to them, sila ay mga angelic beings na may kapangyarihan, na-produce ang offspring, nagbuntis ang mga babae, at ang ipinanganak ay mga giants. According to Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6. Ang dumami mga giants, at sabi sa Book of Enoch, hindi lang yan. Pati mga animals, pinatulan ng mga fallen angels, they were 200 watchers or fallen angels, pinatulan nila mga iba-ibang klase, mga animals, at nag-experiment sila kung anong lalabas na nilalang, ang kinalabas ay monster, half human, half animal. Kasi ang mga angels ay mukhang tao,
no? Mukha silang tao, apat na kamay, apat na paa. Kaya nung sila ay pinagsamantala nila yung mga animals, different kinds of animals, ang na-produce na offspring ay half human, half animals, at monsters, no? Makikita niyo yan sa mga drawing ng mga Egyptians, sa mga naka-engrave sa mga walls. Tao ang katawan, ang mukha ay ibon, ang mukha ay buaya, ang mukha ay iba-iba. Yung si Dagon, half human, half fish, no? Yung si Dagon na Diyos-Diyosan, according to the Bible. So, sa Greek at sa iba pang lugar, o sa Greece at sa iba pang lugar, noong unang panahon sa Egypt, ay nagpapakita yung mga nilalang na yan, no? Na nakita nila na meron supernatural power. At ayan po yung recorded pati doon sa istorya ni Gilgamesh na higanting hari. No? Higante siya, giant. Na nag-iiba rin siya ng anyo minsan, nagiging hayop. May power sila. Minsan merong nakakalipad. No? So meron sila supernatural power. Sila yung mga tinagurian na mga demigod or mga gods and goddesses that later on sinamba ng mga tao hanggang sa namatay, ginawan sila ng mga images, no? Hanggang sa nauso na yung mga pagsamba sa Diyos-Diyos. At yung iba naman, hindi nag-exist noong unang panahon, ginawan na rin nilang image, no? Images, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, graven images. So, meron nga. Pero may mga totoo talagang nag-exist noong unang panahon ng mga Diyos-Diyosan, mga giants. Si Hercules ay giant daw yan eh. At yung iba naman, monsters ang itsura. Okay. Nung nalipol sila, panahon Noah's flood, sila yung mga naging disembodied spirits at sila yung mga demons ngayon. Okay. Malinaw na po. Ngayon, basahin po natin bago tayo mabusan ng time, basahin natin ang Luke. At dito ipuprove po natin na ang tao o ang kaluluwa o espiritu ng tao na namatay hindi pwedeng bumalik sa pagkabuhay. Hindi pwede. O hindi pwede bumalik sa ibabaw ng mundo. Hindi pwede. Bakit? Tingnan po natin dito. Nawala yung akin. Marker. Teka. Luke 16 verse 19. Okay. Ito po sabi, babasahin ko yung mabilis. May isang mayamang lalaki, ito po ay, hindi ito parable, sabi nung iba, parable lang daw ito ni Jesus. Hindi po ito parable. Bakit? May rule sa parable, sa interpretation. Ang parable, walang binabanggit na pangalan ng tao. Hindi pinapakita kung sino yun dahil parable nga, hindi naman nag-exist. Pero pag may binanggit na pangalan ng tao, real story yun, hindi yung parable. May nag-exist na ganun tao. Okay, this is not a parable. Ito'y tunay na nangyari sa impyerno. Okay. Ito po ang sabi. Verse 19, Luke chapter 16. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masarap na pagkain araw-araw. Verse 20. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, yung mayaman, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin, utusan niyo po si Lazarus
na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Verse 25. Pero sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo noong nabubuhay ka pa. Sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Sa verse 27 po. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin niyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. May inutusan pa si Abraham, ano? Sanay sa buhay mayaman eh. No? Laki sa layaw, death rocks. Para bigyan ng babala, ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moses at ang mga propeta, dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. Ibig sabihin, ang taong patay hindi na pwedeng bumalik sa ibabaw ng mundo sa pagiging espiritu at magmulto o magparamdam o makipag-usap sa tao. They are not allowed. Nandoon sila sa lugar ng mga patay. Itong eksenong ito, itong senaryo ito ay bago mamatay si Jesus sa cross. Okay? Kaya kung sinasabi yan pong lugar niya na bago. Nung si Jesus ay umakyat sa langit, na bago na yan. Ganito ang nangyari. Itong senaryo ito, nakita ng mayaman na nandun siya, hirap na hirap siya sa impyerno, sa hell. At nakita naman niya sa di kalayuan, mas mataas na lugar, elevated na lugar, may fountain, may tubig. At doon naman sa lugar niya, walang tubig, puro apoy. Meron dividing line, yung bottomless pit, malalim na bangin. At sabi ni Abraham, yun nandito, hindi pwede tumawid dyan, yun nandyan, hindi pwede tumawid dito. Nakikiusap na papuntan daw yung kanyang mga 5 kapatid. Hindi pwede yun, walang pwedeng patay na bumalik. Yun ang point ni Abraham. Hindi sila allowed. Si Abraham ang nagmamanage, siya nangunguna sa lugar na maginhawa. At yung tawagin yun ay Abraham Bosom. Sinapupunan ni Abraham. At kung tawagin ng mga Jews ay paradise. Okay? Ngayon, both that paradise of Abraham Bosom and that hell na kinaroon ng mayaman, yun ay parehong tinatawag na Hades or hell. No? Hell, yung isa ay hell na torture place, yung isa naman ay sakop din ng Hades or hell, pero paradise. Hati yung hell nung araw, isang maginhawa, isang torture place. Ngayon, nung si Jesus ay namatay sa cross, pumunta siya doon sa hell, sa Hades ng pagdurusa. Sabi ng ibang mga theologians, hindi siya pupunta doon. Wala naman sa kasalanan. Kaso sabi nga 2 Corinthians chapter chapter 5 verse 21 si Jesus nakipagpalit sa atin. He became sin so that we might become the righteousness of God. O naging kasalanan siya. Hindi sinabing he became sinner, kundi ginawa siyang image of sin of the world.
At ang kasalanan ng sanlibutan, hinusgahan sa kanya. At ang kasalanan at ang mga makasalanan ay pupunta sa hell bilang parusa. So, nung si Jesus ay naging kasalanan, saan siya pupunta? Dito sa Hades ng pagdurusa. Bakit? Kasi siya yung naging substitute natin. Para wag na tayong pumunta sa impyerno, inako ni Jesus yung parusa sa atin, inako sa krus. Yung pupuntahan natin, yung destiny natin, inako rin ni Jesus. That's why Jesus went to hell according to Acts chapter 2. Hindi mo kalilimutan ang aking kaluluwa sa hell. Sabi ni Jesus, Acts chapter 2. So, Jesus went to hell. Pinagdidebatihan po yun. Sabi ko, hindi naman dapat pagdebatihan dahil nasa book of Acts yan. Jesus went to hell. Ano ngayon kung Jesus went to hell? Anong problem? Yun ang sinabi ng Bible. Pero maganda nito, after do sa hell, after 3 days and 3 nights, nagsuffer siya sa hell, no? I believe, dineclare ng Ama, tama na yan. Mission accomplished. No? Sa akin lang po yun. And Jesus, sabi sa Bible, sa Timothy, was justified in the Spirit. Naring ganap sa Espiritu. No? Bumalik yung kanyang pagiging righteous, the righteous of God, justified, sapagkat nagtagumpay siya. At nung siya ay nagampanan niya ang assignment, mission accomplished, tinawid niya yung kabilang ibayo, the paradise or the Abraham bosom, at ang mga Old Testament saints nandoon, sila David, sila Samson, sila Abraham, sila Moses, mga prophets, naghihintay sila doon. They were covenant people under the old covenant. No? Naghihintay sila ng Messiah. Kung hindi dumating si Jesus forever, trap sila sa lugar na yon. Nandun sila forever. Pero dahil sa dumating si Jesus, ay iniligtas sila. Kaya sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11, ito po sabi, or verse 10, at siya na bumaba rito sa lupa, ang siya ring umakyat sa katastaasan ng langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Sa NIV, he who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Si Jesus po yung bumaba sa hell, siya rin yung umakyat pabalik sa taas. Ang iba'y ginawa niya, ito. Taas natin sa verse 8. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binagyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Si Jesus, nung nag-resurrect, umakyat siya sa langit. Ano? Sabi dito sa NIV, this is why it says, when he ascended to high, nung umakyat na si Jesus from hell, from that place called Abraham bosom, dinala niya yung mga nabihag doon sa lugar na yon, iniakit na sa langit, iniligtas niya. When he descended on high, he took many captives. Ano? He took many captives. Isinama niya sa taas. And I believe, even that place called Paradise or Abraham bosom, isinama niya rin sa taas. No? And gave gifts to his people. At pagkatapos do, pag-akit ni Jesus sa langit, nagbigay ng regalo sa church si Jesus. And that gift, yung gift na yon is the ministerial gifts. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Para sa ikatitibay, ikalalago ng church ng Panginoon. Okay. Now, so yung pong hell, yung Hades, ay nahati sa dalawa, isang paradise o Abraham bosom at isang torture place, no? Ngayon, magkasama dati. Nung iniakit na ni Jesus yung mga bihag, nawala na doon, nawala na laman yung Abraham bosom. At according to book of Isaiah, nilamon ng apoy, nag-expand ang hell, and I believe nilamon pati yung lugar ng
paradise noong unang panahon. Kaya ngayon, ang matitira sa hell ay yung mismong torture place. At saan ba ang location ng hell? Nasa pinaka-very center of the earth. No? Nasa pinaka-sentro po ng mundo. Okay. At pakita ko sa inyo, wala na tayong time. Ito po ang sabi sa Bible. Sabi ni Jesus, Matthew 12:40, for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Kung paano doon si Jonah ay 3 days and 3 nights sa loob ng malaking isda, kung balya naman yun, o si monster, ganon din daw ang anak ng tao, referring to himself, to Jesus. Ganon din ang anak ng tao na 3 days and 3 nights ako na maglalagi o nandoon sa heart of the earth. Yung pong expression na heart of the earth means sa pinaka-center, very center of the earth. So saan si Jesus pumunta? Doon sa hell. Sa Hades. No? At nandoon ang hell. Saan yun? At the heart of the earth. Sa puso ng mundo, meaning sa very center of the earth, nandoon pala yung hell. Kaya pala habang lumalalim ang hukay ng lupa ay umiinit ng umiinit. Pag ang tao ay namatay, sabi ng mga naka-experience, near-death experience, nung sila ay makasalan pa, bumubulusok sila pababa. Ano? Sabagat hindi pa nila oras para mamatay at may nananalangin sa kanila, nirescue sila ng Panginoon. Nakita nila ang hirap sa hell. Nakita nila that there are many demons in hell assigned by the devil to torture those lost souls in hell. Madami. No? Sabi ba, wala naman demonyo at satanas sa impyerno. May sabi siya, marami inassign si Satan sa hell to torture those lost souls. At sa ilalim yon. At yung mga naka-experience naman near-death experience na dinalang Panginoon sa heaven, pataas naman, bumubulusok pataas yung spirit nila hanggang sa makarating sa langit. See? No? So, kaya mga kapatid, ang mga patay hindi pwedeng bumalik sa pagkabuhay. Ano? Merong talata dyan saan ba yun? Sabi nung iba, ito, sabi ng mga Jehovah's Witnesses at Seventh-day Adventists, soul sleep daw, soul sleep. Pag tayo namatay, parang natulog, walang maalala. Hindi na tutulog ang soul, walang soul sleep. Sabi ni Paul, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Anong ibig sabihin ni Paul? Sabi ni Paul, gusto ko nga, na, siya din tatanungin, mas gusto niya, pumunta na sa Panginoon, pero dahil sa marami pang mission siya, gusto niya tapusin o gampanan ang iniutos ng Panginoon, yung assignment niya. Pero sabi niya, to be absent from the body is to be present with the Lord. Meaning, referring to his spirit, yung tunay na siya, kasama ang soul, pagka daw umalis ang spirit and soul sa katawan, ay diretso sa presence ng Panginoon. To be absent from the physical body is to be present with the Lord. So, ano ibig sabihin? Pag tayong mga mananampalatayang namatay, right now, diretso tayo sa heaven. May tatlong klaseng langit. Yung atmospheric heaven, kinaroroonan ng mga clouds, ibon, airplane. Then yung pinaroroonan ng galaxy, second heaven. No? Then yung pinakamalayong heaven, the third heaven. Nandoon ang trono ng Diyos, ng Ama. No? So immediately, ang tao pumupunta doon kapag siya ay anak ng Diyos, ang bilis, no? Iiwan ang katawan at immediately present siya sa presence ng Panginoon. Yan ang kagandahan sa ginawa ng Panginoong Jesus. Iniligtas tayo, binigyan tayo ng eternal life, binigyan tayo ng
kaharian, binigyan tayo ng mansions, binigyan tayo ng tirahan, binigyan tayo ng pamilya. We are now the family of God. And we will live with God forever sa buong eternity. Pag namatay tayo sa katawan lupa nito, diretso tayo sa presence ng Panginoon. Hindi na tayo pupunta doon sa underworld kasi may mga churches na Protestant churches nagtuturo na pag ang tao da'y namatay, pupunta pa yung kanya espiritu sa underworld kasi nandun daw yung paradise o yung Abraham bosom. Nagkakamali po, malaking pagkakamali yan sa doktrina na yan. Baguhin yan. Wala na doon ang paradise, wala na doon ang Abraham bosom. Yung lahat ng mga nakabilanggo doon, nakakulong, naghihintay sa tagapagligtas, sa Messiah, ng mga Old Testament saints, nandun sila sa magandang lugar kasi sila ay covenant people of God. Hindi sila kailangan parusahan. But still, they need the Savior. Yung pagdating ng Savior, yun ang hinihintay nila. No? Kaya nga, nung dumating si Jesus, pinuntahan yung lugar ngayon at iniakyat sila sa langit. After si Jesus mag-suffer ng 3 days and 3 nights doon sa hell, sa torture place, mission accomplished, he was resurrected in the Spirit, justified in the Spirit, ayon sa sulat ni Paul kay Timothy. Then tinawid niya yung kabilang ibayo, isinama niya, he led captivity, captives, at itinaas niya sa langit. At sabi ni Paul, ang testimony niya, nakarating ako sa paradise, sa third heaven. Marami ako nakita kakaiba. Dahil binanggit niya sa salitang paradise. Ano ibig sabihin? Nandun na pala sa langit ang paradise. So even the paradise of the Abraham bosom na dati ay nandoon, nasasakop ng Hades, wala na pala roon. Iniakit ni Jesus sa heaven. The paradise, Abraham bosom, and all those souls under the old covenant, isinama ni Jesus sa langit. Pag tayo namatay, diretso na rin tayo sa langit. To be absent in this body is immediately to be present with the Lord. Nasaan din ang soul sleep? Nasaan din yung pupunta ka pa sa kalaliman? Asa man doktrina niyan? Maling doktrina yan. Hindi na tayo pupunta sa kalaliman ng mundo. No? Hindi na. Wala na doon yung paradise. Wala na doon Abraham bosom. Sinakop na yan ng hell. Kaya mapalad tayo na tayo under the new covenant. Pag namatay tayo, diretso na tayo sa Panginoon. Sa langit. Okay? Now, ano pa? Sabi dito, may isa pang scripture. Ito, sabi Isaiah 26 verse 14, prueba na ang espiritu o kaluluwa ng tao hindi na pwedeng bumalik sa lupa. Ano? Isaiah 26 verse 14, they are now dead. They live no more. No, yung mga patay. Their spirits do not rise. So, malinaw po yan. No? You punish them and brought them to ruin. You wipe out all memory of them. Yung mga namatay, hindi na pwedeng mabuhay sa ibabaw ng mundo o magpakita pa sa ibabaw ng mundo. Sino yung nagpapakita sa ibabaw ng mundo na ginagaya yung image ni Lola, boses ni Tatang, boses ni Kuya? Demon spirits. Di ba no last week, pinurib ko sa inyo na may mga cases na sa deliverance, nagpapanggap na siya ay kaluluwa ng namatay. Yung isa nga umattend sa amin noon, umattend lang siya, narinig niya yung patungkol sa mga anting-anting, sa mga iba pang ano. Naku, sabi niya, Pastor, tulungan niyo po ako. Ako po nag-iingat ng maraming anting-anting. Kasi pinamahan sa akin ng ex-boyfriend ko. Yung pala, hindi ko alam, sa demonyo pala yun. Oo, sa demonyo. Pwede niyo po bang ipag-pray ako at ako hindi makatulog at kung ako'y natatakot at kung ano-ano, pamula nung hinawakan ko yung mga anting-anting niyo, kung ano-ano narinig ko, kung ano-ano na-experience ko, kung ano-ano kinatatakutan ko, hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin. Sige, kapatid, schedule natin sa araw nito. So, dumating siya nung araw na yun, nandun kami sa worship hall, dala-dala niya yung isang attache case, ako, ang daming anting-anting. At sabi ko, susunugin natin ito, payag ka. Ay, upo. Ay, pati itong attache case na bago, susunugin din natin kasi baka may karga rin yan eh. Ay, upo, gawin yung gusto nyo, sunugin po natin. Bigla nagsalita
Kasi yon bigay sa kanya ng ex-boyfriend niya na pamana ng nanay ng ex-boyfriend niya sa ex-boyfriend niya, pinamana naman sa kanya ex-boyfriend niya sa kanya. Yan nung pinagpe-pray ko na, sige, tanggapin mo si Jesus to be your Lord, your God, and your Savior, biglang sumingit. Wag naman. Sino ka? Ako po yung nanay ng ex-boyfriend niya. Aba, ang bait. Nakikiusap po ako, wag niyo po sunugin yan. Kasi alaala po yan ng aking anak sa kanya. Wag naman po. Ang bait. Sabi ko, alam mo, demonyo, you are a liar. Ikaw ay hindi kaluluwa ng nanay ng ex-boyfriend niya. You are a demon spirit and you're a liar. Nag-manifest. Yes, nagwala ng ano. In the name of Jesus, I command you, be still. In Jesus' name. Tapos, immediately, kinausap ko yung yung victim. Narinig mo ko, opo, tanggapin mo si Jesus right now. Namatay siya para sa iyo. Ebanghelyo ko, tinanggap niya ang Panginoong Jesus. At immediately, kinasaot yung demonyo, umalis yung demonyo, hindi nagtagal. Pero ang nagtagal, yung anting-anting ayaw masunog, grabe. Pinabusan ko yata ng gasolina sa caretaker namin, yun, nasunog din. So mga kapatid, sabi pa ay, Hebrews 9:27, and just as it is appointed to man to die once, and after that comes judgment. So, kita nyo, may isang beses lang tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataong mabuhay. One time lang. Wala na second life, third life, fourth life, sa reincarnation, hindi po totoo yan. One life lang binigay sa atin. After this life comes the judgment day. Comes the judgment of God. Kaya bago kahatulan ng Diyos, kaibigan, isuko mo buhay mo sa Panginoon. Repent of all your sins and believe and accept Jesus to be your Lord, your God, and your Savior. No? Tanggapin mo dahil ito na ang huling pagkakataon mo. No? Who knows? Hindi natin alam. Bigla-bigla dumarating ang kamatayan. We must always be prepared. No? Manalangin ka lang, kausapin mo si Jesus, sabihin mo, Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking Diyos. O Panginoon, Diyos at aking tagapagligtas. Ganyan lang ginawa ko. Kinausap ko siya, Diyos, totoo ka ba? Magpakahig ka sa akin. Gusto ko tumakila. Nagpakahig ang Panginoon. And I accepted Jesus to be my Lord, God, and Savior. Okay. So, hanggang dito na lang, mga minamahal, at wala na tayong oras. So, let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa iyo pong biyaya, sa iyo pong patnubay, sa iyong katotohanan na i-reveal sa bawat sa amin sa gabi ito. Pagpalain mo po ang aming mga narinig na salita na maging pundasyon ng aming pong ng katotohanan na pinunla mo sa amin. Pagpalain mo ang video Bible study na ito na ma-share namin sa iba pa mga tao para makita nila ang katotohanan, maintindihan nila ang buhay sa mundo at maintindihan ang kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon habang buhay pa. Maraming po salamat, O Diyos. Pagpalain mo bawat isa, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Shalom. Pagpalain po kayo, Panginoon. God bless.